What's up, rockers? Let's ride. So, first time mo ba mag-expressway? Na-excite ka rin ba mag-expressway? So guys, pag-usapan natin yung mga few tips and pointers na dapat mong tandaan sa expressway. Ako guys, nung nag-expressway ako first time, mas nag-ibabaw sa akin yung excitement kaysa fear. Kasi yung freedom and all, no? Pero yeah, pag-usapan natin ano ba yung dapat na i-consider pag nag-ride ka sa expressway. Ako guys, number 1, ito hindi masyado na pag-uusapan, mind your speed. Yun ang para sa akin, mind your speed. Siyempre alam natin yung speed limit, huwag masyado mabilis, delikado yan. Pero hindi masyado na pag-uusapan yung sobrang bagal mo. Guys, it works both ways, overspeeding and underspeeding. Pag masyado ka naman mabagal, you become an obstacle sa kalsada. Yung mga kotse around you, they end up swerving around you just to avoid you kasi sobrang bagal mo. So yun guys, mind your speed. Now, talking about speed limits, ito naman, itong left lane na to, overtaking lane to. Dito lang kayo pag mag-overtake. Once makapag-overtake na kayo, balik kayo dito. Kasi never hug this fast lane. Kasi lalo na kung magbabagal ka. Kasi imagine mo, ang bagal mo, tapos nandito ka sa fast lane. The people, the fast cars behind you will tend to try to avoid you. Don't hug the fast lane. Now, we're talking about lanes. Ang next tip ko sa inyo guys is when changing lanes, don't depend too much sa side mirror alone. Kasi may mga blind spot yan. So when you're, like for example, gonna turn and switch lanes, turn your head. Make a quick turn in your head. Pero again, split second yan. Kasi meron kayong hindi nakikita sa side mirror. Balik agad kayo. And make sure when you do that, walang kotse sa unahan nyo. Kasi ayaw mo na yung pagbalik mo ng ulo mo, bulaga, may kotse sa harapan mo. So yun din yung iniiwasan natin. Another tip na pwede kong i-share sa inyo, huwag kayo sa gitna ng lane. Itong gitna ng lane na to. Kasi guys, papansin nyo yung gitna, merong discolored part dyan. Oil yan, tagas ng langis yan from other cars. It means madulas yan. So pag dito kayo sa gitna, you're at risk of two things. Number 1, yung madulas nga na part ng kalsada. Number 2, at risk din kayo na ma-rear end by the cars behind you na medyo mabilis at hindi kayo napansin. Tandaan nyo, motorcycles tayo, maliliit lang tayo. So pag directly nasa likod tayo ng kotse, we are covered and nabablind yung mga drivers, hindi agad tayo napapansin. Baka ma-rear end tayo. Kaya it's better to stay on the right side of the lane or the left side of the lane. Kasi in the event na napansin nyo nga na mabilis yung kotse sa likod nyo, you can make a quick escape. The cars, alam niyo yan, they tend to zone out. Tandaan nyo, you are the smallest vehicle sa kalsada. And when these guys zone out, pag nag-cellphone yung mga yan, pag kumakain yan sa kotse, trust me, hindi nila kayo napapansin. We're just trying to minimize your exposures sa mga kotse na kumakain sa daan, na nag-text at nag-cellphone. At dito sa expressway sa Philippines, iwasan nyo rin yung mga paint jobs. Bukod sa oil leak, mayroon din mga paint jobs, yung mga road markings, yun, madulas din yun. So iiwasan nyo rin yun. Ito guys, nakikita nyo yung metal strip niyan, madulas din dyan. So iiwasan nyo yan.
guys, I hope meron kayo nakuhang tip. Thanks for watching and rock and ride.